munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningning mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan sa sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Muli po, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo at ang biyaya, pagpapala sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Salamat muli sa Panginoon sa kalakasan at buhay at pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang paglingkuran ang kanyang banal, marangal, matayog na pangalan. Muli po, sumasa inyo ang live na pagbubulay ng salita ng Diyos na lagi na umaasa at laging nagtitiwalang ang Panginoon ay naririyan para tayo po ay tulungan o gabayan sa lahat ng ating pong pagnanasa, sa ating paglilingkod o sa ating gagawin, lalo na sa pagkakataon nito. At hari nawa ay patuloy na may hayag ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang kapurihan sa ating mga buhay. Sa inyo man, dalangin ko sa Panginoon na kayo'y tulungan, gabayan, inyo pong makamtan ang mga bagay na nais ng Panginoon. Naway hanapin po natin at pagsumikapang alamin ang kanyang banal na kalooban. Sana po ang Panginoon ay patuloy na mahabag at mapagpahinuhod sa napakarami pong tao na hindi po maawat-awat sa kanila pong mga adhikain o sa kanila pong mga nasain, sa kanilang mga nais na sa buhay. Ngunit tayo ng mga nakakalam ng kanyang kalooban ay lagi nating sinisikap na ang kalooban ng Panginoon ang ating ang mangyayari, mapapangyari sa buhay ng bawat isa. So God bless po. Hali na po kayo at ating samantalahin ang pagkakataon pong ito. So yan po mga kapatid, nanay, God bless mga Ilosing, Sister Jenny, God bless. At saan man po makarating ang live na ito, umasa ko na may mga tao na mapagpala at patuloy na buksan ang kanilang mga puso at kaisipan sa mga bagay na katotohanan batay sa salita ng ating Panginoon. Check po natin ating sound, baka po matutulad na naman isang gabi. Tayo po ay talagang ginugulo ng kaaway sa ating pong mga paghahayag sa ating pagbubulay. So, paano naman po kung malinaw po ang ating sound ngayon para po hindi po tayo maabala habang di pa tayo nagsisimula, maayos na lahat ng mga bagay. Salamat sa Panginoon. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, kakalungkot po isipin, marami pong nakakita tayo na mga bagay na hindi ka nais-nais, mga pamumuhay, gawa ng tao.
Kaya kung sila man ay hindi nananawa, hindi tumitigil para gawin ang mga bagay na hindi mabuti, ay lalo naman po tayong hindi na tayo dapat na papigil o walang dapat makapipigil sa paggawa naman ng kalooban ng Panginoon. Kung sila ay ginawa nilang kaaliwan ang masama, ay lalo naman tayo na maging na maaliw sa mabuti sapagkat yan ang nararapat at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kung marami pong mga tao na nagmamatigas para gawin ang mga bagay na mali, ay lalo po tayong mas matigas pa para gawin ang mga bagay na katotohanan at bagay na mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Sabi sa aklat po ng Job 21, sa talata po ay 13, 21 at sa talata na sa versikulo 13. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan. At sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsisidalangin sa Kanya? Narito, ang kanilang kaginhawahan ay wala sa kanilang kamay. Ang payo ng masama ay malayo sa akin. Gaano kadalas pinapatay ang ilawan ng masama na ang kanilang kapahamakan ay dumarating ba sa kanila? Na nagbabahagi ba ang Diyos ng mga kapanglawan sa kanyang galit? Na sila'y gaya ng dayami sa harap ng hangin at gaya ng ipa na tinatangay ng bagyo. Ayan. Ang binasa ko yung aklat ng Job, ano po? Yan, hanggang anong binasa natin? Hanggang 18, ano po? So balikan natin, ano? Meron lang tayong mahalagang bulayin dito po sa talatang ito. 13. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan. At sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol. Maraming mga tao na sasabihin nila, anumang makapagpapasaya sa iyo, gawin mo na. Pagkat napakaikli lang ng buhay ng tao. Ano man yung masaya sa iyo, gawin mo. Kumbaga mga kababayan, mga minamahal, ang kanilang mga gagawin sa buong akala nila na dahil ang buhay nga naman ay napakaikli, ang buhay ng tao ay bigla na lang natatapos o nawawala, nagwawakas. Kaya naman, ang ginagawa po nila
ay magpapakasaya na lang daw sila. Gugulin nila ang kanilang mga araw kung ano yung magpapasaya sa kanila. Kaya ang mga ganito pong kaunawaan, ang ganito pong mga kaunawaan ay bagay na maliwanag, malinaw na sa kawalan nila ng kamalayan tungkol sa buhay dito sa mundo. Kung bakit ba tayo nandito? Kung bakit ba ang tao binigyan ng kalagayan na lumabas sa mundong ito. Maging tao, ipanganak, isilang ka, at mamuhay dito sa mundo. Ano ba ang talagang layunin ng Diyos? Bakit tayo nandito? Para ba gawin natin kung ano yung magpapasaya sa atin? Ano po? Gawin ng tao kung ano yung magpapaligaya sa kanya habang siya'y buhay, habang siya'y naririto pa. Sapagkat yan ang madalas na sinasabi ng tao. Ay, ano pa nga pang gagawin natin? Gawin na natin kung mamamatay lang rin naman tayo. Gawin na natin kung ano yung bagay na magpapasaya sa atin. So, yun po yung iniisip nila, no? Dahil nga daw, mamamatay lang rin naman ng tao. So, gawin mo na. Kung ano yung mga magpapasaya sa'yo. Lubos-lubusin mo na, bago man lang mamatay. Parang ganon. Sa magandang balita, babasahin ko po ang talatang 13. Ang sabi rito, yaong buong buhay nila puspos ng kasaganaan. Hindi sila naghihirap pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ang kanyang mga aral. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? Kung sa kanya ay maglilingkod, ano raw ang makukuha? Tingnan niyo. Akmang-akma ito sa buhay ng tao na walang kaalaman tungkol sa layunin ng Diyos. Tungkol sa kadahilanan ng Diyos kung bakit nga ba tayo naririto sa mundo. Ito ba ay para na lang ang tao ay mamumuhay ng walang pwedeng makialam. Mamuhay ng kung ano yung gusto niya ay ginagawa niya at wala siyang pakialam. Sa gusto ng Diyos, wala siyang pakialam kung mayroong ipinagagawa sa kanya ang Diyos. Wala siyang pakialam kung may bagay na ayaw ng Diyos. Basta ang mahalaga sa kanya, masaya siya. Dahil yun ang kanyang kaisipan. Mga kababayan, ngayon, ang ganito pong kaunawaan ay wala po itong kamuwang-muwang pagdating sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga tao na ang buong akala nila na ang buhay dito sa mundo ay para lang tayo ay parang hayop lang. Ano po? Di ba yung hayop ay kasayahan lang ng hayop na sila pakainin? Yun po ang kaaliwan ng mga hayop, kumain. Ano po? So, yun po yung buhay ng hayop. Parang tao din. May tao pong ganon. Ang tao,
wala na ibang gagawin kundi yung mamuhay na lang kung ano yung gusto niya sa buhay dito sa mundo. Wala siyang pag-alala. Ang sabi kasi dito sa binasa natin, magandang balita yung binasa ko. Ang sabi, yaong buong buhay nila'y puspos ng kasaganaan. Tingnan niyo po ha. Maraming ganyan. May kasaganaan. Hindi pinagkukulang. Walang kakulangan. Pagdating po sa mga bagay na material, masagana sila. So, ano nga naman ang kailangan nila? Kailangan ba pa ba nila ang Diyos? May pagkain na sila. May pera na sila. May mga pag-aari na sila. So, anong gagawin nila? Magpapakasaya na lang sila. Sa isip nila, sa isip ng tao, ano pa nga bang gagawin ng tao? Ano pa nga bang gagawin, kumbaga sa isip ng tao, ano pa nga bang gagawin ko kundi magpakasaya na lang? Kasi baka isang araw, wala na ako. Hindi ko na-enjoy ang aking buhay. Maring iisipin ng tao. Kaya sabi nila, i-enjoy mo na. Dahil hindi mo na yun madala sa kamatayan. I-enjoy mo na yung buhay mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, sige, gawin mo na. Pero hindi nila naiisip kung ito'y labag o kalooban ba ng Diyos. Anong sabi? Hindi sila naghihirap pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Ayon. Ano po? Sinasabi daw nila sa Diyos, huwag silang pakialaman. Marami po na narinig tayo at may ganyan po na katwiran na kapag sinabihan sila na hindi po yan naaayon sa kalooban ng Diyos, sila po ay nagkakaroon ng sama ng loob. Nagagalit sa iyo or nagdadamdam na iniisip nila, huwag mo kaming pakialaman. Ba't mo kami pakikialaman? Buhay namin to. Yon. Buhay namin to. Wala kang paki sa buhay ko kung anong gusto ko. Kung anong gagawin ko. Wala akong paki. Matindi po itong nandito kasi pati ang Diyos ay wala daw silang pakialam. Wala silang pakialam dahil ang sabi rito, sinabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Matitigas ang mga ulo ng ganito. Ano po? Matitigas ang puso. Wala itong respeto sa Panginoon. Wala itong pagkilala. Walang pagdadakila sa may lalang sa kanila. Hindi nila kinikilala ang Panginoon sa buhay nila. Ang kanila pong alam ay mabuhay na lang sila kung ano yung gusto nilang gawin. Yon. Kaya, anong sabi ng iba? Ano man yung magpapasaya sa iyo, gawin mo na. Dahil pag namatay, hindi na natin magagawa na magpakasaya. Siguro dahil hindi nila alam na ang tao, akala nila na pag namatay na, tapos na ang lahat. At hindi na nila alam kung ano pa ang kasunod na mangyayari at kung ano ang kanilang kahinatnan pagkatapos ng kamatayan. Ano po? Ngayon, sa punto pong ito, dumating ang ating Panginoong Hesukristo at nilinaw ng ating Panginoon sa aklat ng Lucas 16 verse 22. Isinaysay ng Panginoon ang kalagayan ng isang tao pagkatapos mamatay. Dahil sinabi niya rito, talatang 22, ang binabasa ko ay Lucas 16 verse 22. Magandang balita po. Ganito po ang sabi, mga minamahal.
Sa talata mo ng 20. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing, at sa gitna ng kaniyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo. Mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Tingnan niyo. Ito yung mga bagay, ito yung isa sa mga bagay na dapat alam natin na hindi alam ng tao. Karamihan, hindi alam ito. At marami pa po tayong ma-encounter ng mga tao na ganito ang sitwasyon na akala nila pagkatapos ng kamatayan ay wala na silang kamalayan, na iniisip nila wala na silang kamalayan sa kung ano pang merong buhay. Dahil iniisip nila patay na sila. So kaya ang gagawin nila, ang ginagawan lang nila habang nabubuhay, iniisip nila na i-enjoy na lang ang buhay. Parang, kumbaga, ano man yung magpapasaya sa'yo, gawin mo na. I-enjoy mo na. Walang kang pakialam. Kumbaga, wala silang pakialam sa Diyos. Ayaw nilang pakialaman sila ng Panginoon. At sabi pa nga doon sa binasa natin, ito sa Job, mga kababayan, doon sa talatang ating binasa sa talatang 14, sinabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Tingnan nyo. Halimbawa na, nung ikaw ay nabubuhay, ay nasusunod mo ang gusto mo. At walang nakapipigil sa'yo. Ginawa mo lahat, anumang maibigan mo, anuman yung kalooban mo, sinusunod mo. So wala kang pakialam sa utos ng Diyos. Ayaw mo ring pakialaman ka ng Diyos. Halimbawa na, nasusunod mo lahat ng gusto mo nung ikay nabubuhay. Ano po? Pero, huwag mo ring isipin na matatapos na lang ang lahat na hindi ka talaga pakikialaman ng Diyos. Mali yung ganung kaisipan. Dahil pagkatapos ng kamatayan, yun na yung bagay na kahit na sabihin mong huwag kang pakialaman ng Diyos, ay wala ka nang magagawa sapagkat ang Diyos na rin ang masusunod sa pagkakataong yaon, kung saan ka dadalhin at kung saan ka ilalagay ng Diyos at hindi ka makahindi at hindi ka makakareklamo at wala ka nang magagawa para tutulan ang gagawin ng Diyos
kung dadalhin ka sa apoy na nagliliyab. Ganun po mga minamahal. Ang katigasan ng tao ngayon ay maaaring nandyan. Maaaring ang katigasan ng puso ng tao ay nariyan. Maaaring hindi mo siya maawat-awat, hindi mo siya pwedeng hadlangan dahil gagawin niya at gagawin kung ano ang gusto niya. Kaya kung halimbawa na nasusunod niya ang gusto niya habang siya nabubuhay, ginagawa niya ang kanyang maibigan kung ano yung magpapasaya sa kanya kahit nalabag sa kalooban ng Diyos at hindi siya susunod kung ano yung utos ng Diyos. At siya halimbawa ang nasusunod nung siya nabubuhay. Pero may hangganan. Dahil pagkatapos ng kamatayan, sa ating binasa sa 16 verse 22 ng Lucas, maliwanag. Dinala ng mga anghel si Lazaro sa sinapupunan ni Abraham. So sino ngayon ang magpapasya naman? Ang Diyos. Siya naman ngayon ang masusunod. At yung mayaman ay dinala naman doon sa Hades na may apoy na doon ay meron siyang kamalayan sa kanyang sarili at kung saan siya naroroon. Maliwanag na yung akala ng tao na wala na ang lahat, tapos na, pag namatay na, kaya iniisip niya na magpakaligaya na lang siya habang nabubuhay pa, ay mali. Dahil dapat iisipin niya na pagkatapos ng kamatayan ay meron pang kasunod na mangyayari. Kung ngayon ay nasusunod ng tao ang gusto niya, pag namatay, hindi na niya masusunod ang gusto niya, kundi ang gusto na ng Panginoon ang masusunod. At wala na siyang kawala doon. Dahil gagawin ng Diyos, ayon sa ipinasya ng Diyos, kung siya may hahatulan ng walang hanggang kaparusahan, wala na siyang magagawa pa doon, kahit magmamakaawa. Kaya, ngayon, masusunod ng tao ang kanyang gusto, pero pag natapos ng mamatay, wala na. Hindi na niya magagawa yon. Ang gusto naman ng Panginoon ang masusunod. Maliwanag po, wala na siyang nagawa eh. Wala siyang nagawa. Dahil, nang siya po ay mamatay, idinilat niya ang kanyang mga mata ay nandoon sa Hades na tinatawag na Hades ng pagdurusa na mayroong apoy. Kaya nga ang sabi dito sa ating binasa, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham at kapiling ni si Lazaro. Sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Kaya ganito rin ang maaaring kasasapitan ng mga taong nagpapasasa, namumuhay ng malayaw nang sila'y nabubuhay, na hindi nila lubos akalain na pag namatay ay mayroong kasunod na mangyayari. Ano yung kasunod? Nandoon na yung gagawin ng Diyos kung ano yung kabayaran doon sa kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay pa. Ano po? Kaya sabi sa Job nating binasa, balikan natin ang talatang 14. Sinasabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ang kanyang mga aral. Tingnan nyo. Ang titigas po, napakatigas ng kanilang mga puso. Sila na ang nasusunod sa kanilang buhay. Hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi
Hindi nila kinikilala ang Diyos na pinagmulan ng kanilang buhay. Hindi nila kinikilala ang Diyos na pinagmulan ng kanilang lakas, ng mga bagay na mayroon ang tao, kung bakit sila nabubuhay at humihinga. Pansinin niyo mga minamahal, tapos ganyan ang gagawin ng tao. Okay, masusunod mo, magagawa mo. Oo nga naman, sabi nila, kung ano yung magpapasaya sa'yo, gawin mo na. Ano po? Hindi natin sinasabing masamang sumaya, pero hindi lahat ng inaakala ng tao na pagpapakasaya ay nalulugod ang Diyos. Hindi. Dahil ang pagpapakasaya sa masama, ito po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Hindi nila kailangan ang kanyang aral, mga aral. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? Kung sa kanya ay maglilingkod, ano raw ang makukuha? Tingnan nyo. Kaya mga kababayan, nakakatakot ang ganitong kamangmangan sa buhay ng tao. Na inaakala nila na walang magiging kahinatnan kung gagawin nila ang mga bagay na gusto nila. Dahil alam niyo po, pag nabubuhay po tayo sa kamangmangan, nabuhay ang tao sa kamangmangan, natural, ang kaisipan mo ay maging kaaliwan, kasayahan. Ano po? Maging kasayahan para sa iyo ang paggawa ng masama. Kaya sabi nga rito sa Aklat ng mga Ngaral 11 talatang 9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan. Yan. At pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka sa mga lakad ng iyong kalooban. Tingnan nyo. Ibig sabihin noon, gagawin niyang magpakaligaya, magpakasaya. Ano po? Yung binata, gagawin niya kung ano yung magpapasaya sa kanya. At lumakad siya sa kanyang kalooban. Ano ibig sabihin? Kung ano yung gusto niya, kung ano yung magpapasaya sa kanya, ginagawa niya. Pero ang sabi rito, at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Tingnan nyo. Wala bang masamang resulta? Wala bang bunga? Hindi ba nagresulta ng masamang bunga ang masamang gawa? Hindi po ganun ang tao. Hindi dapat ang tao ay naging mangmang na sa tingin niya kung ano yung magpapasaya sa kanya, gagawin na lang niya. Lahat po tayo, pwede natin na magpakasaya. Pero hindi po sa masamang paraan magpakasaya. Dapat alalahanin mo ang Diyos. Alalahanin mo yung malalang sayo kung yung gagawin mo ay naaayon ba sa kanyang banal na kalooban. Kita nyo, sabi nga rito sa Kawikaan, isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan. Tingnan nyo,
At gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. Naging libangan pala kapag isang tao ay mangmang, ang kanyang pinakalibangan. Kaya pala pag sinasabi ng tao ay libangan ko to eh. Halimbawa, may bisyo ka. Pag wala kang ginagawa, nanigarilyo ka. O, bakit ka nanigarilyo? Libangan. O, libangan. O, bakit ka nagsusugal? Ang kanyang katuran, libangan ko lang naman ito. O, di ba? Ginagawa niyang libangan yung masama. Pero tama bang gawing libangan? Tama ba na maging masaya ka sa ginawa mong libangan? Ang tawag sa kanya, mangmang. Nagagawin mong libangan ang masama. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ang libangan ng isang tao ay masamang gawa. Ano po? Hindi dapat maging libangan mo ang mga bagay na ayaw ng Diyos, labag sa kalooban ng Diyos. Huwag mong sabihin na kasayahan mo na. Huwag mong sabihin na dito ako masaya. Masaya ako sa sabong, masaya ako sa sugal, masaya ako sa ganito. Huwag. Dahil ang pagpapakasaya, sama-sama, at kahit gawin mong libangan ang masama, yan po ay isang katunayan na ang mga ganong tao ay mangmang. Ginagawa niyang libangan, kaya huwag nating gawing libangan ang masama. Kahit pasabihin nating, hindi, wala kasi ako'y tawag noon. Kaya kailangan niyang gawin yung isang bagay, pinakalibangan lang. Libangan mo halimbawa panonood ng TV, manonood ka kung ano-ano mga panonoorin, libangan mo. Sa dami ng pwedeng libangan ng tao. Bakit yung mga bagay na walang kabuluhan? Di ba? Bakit hindi mo pwedeng gawing libangan yung magbasa ka ng Biblia? Di ba? Libangan pala. Pero ang sabi rito, kung libangan ng mangmang ang paggawa ng masama, libangan din naman ng mga taong may unawa ang karunungan. Tingnan nyo. Yung dalawang pagkakaiba, yung isa, yung mangmang, libangan niya. Libangan niya ang paggawa ng masama. Yung isa namang may unawa. Ang libangan naman niya, yung magdamos siya ng karunungan. Ano ang karunungan? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ano po? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaya maliwanag na ang karunungan ng isang tao, yung meron kang takot sa Panginoon. Yan po ang mahalaga sa atin. Kaya kung ang isang tao po ay walang takot sa Diyos, patuloy at patuloy po yan, gumagawa ng kasamaan. Ayon. Kawikaan 8, talata 13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking pinagtatanim. Tingnan nyo. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, ang kapalaluan at ang kahambugan. Kaya kung may takot ka sa Panginoon, lalayo ka sa paggawa ng masama. Kapupuutan mo, ipagtanim. Yung salitang pagtanim, kapuutan mo ang gawaing masama. Hindi mo siya kaaaliwan. Hindi mo siya kalulugdan. Hindi ka matutuwa. Ano po? Yung ibang mga tao, kasi binanggit ko na isang gabi, yung mga nagsusugal. So ginagawa lang daw naman lang libangan yon.
Isipin nyo, libangan, natalo ka na ng 1,000, libangan pa rin. Grabe naman po, ano? Ano po? Iba naman, nanalo. Tuwang-tuwa rin sila, nanalo. Nanalo sila sa sugal. Tuwang-tuwa sila. Nanalo kami. Diba? Tapos yung panalo nila, inihahandog nila. May ginagawa silang pag-aalay sila kanilang mga Diyos-Diyusan. Ayun. Tapos mag-iinuman sila. Magkakainan sila. Magdidiwang sila. Magkakantahan sila. Dahil sa panalo. Pero saan galing? Sa masama. So, tagumpay. Tagumpay ang kaaway ng Diyos. Para ang tao po ay aliwin sa mga bagay na masama. Amen? Kaya nga, ayaw ng tao maghirap. Ayaw ng tao na meron silang yung babatahin. Yung mga tao gusto nila magsaya. Ayaw nila yung maranasan nilang mayroong mga dahil sa bagay na mabuti, sa matuwid ay kailangan mong magsakripisyo. Kailangan mong may tiisin ka, may babatahin ka. Ganyan po ang kaaway. Nung sabihin nga ng Panginoon, ang mangyayari sa kanya na siya ay huhulihin, dakpin, at siya ay ibibigay, at siya ay papatayin, ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas, ang Diablo, ay hindi pumayag. Kasi, di ba? Hindi pwedeng mangyari sa iyo, sabi ni Pedro, Panginoon, huwag mangyari sa iyo ang bagay na ito. Kumbaga, sabi sa kanya, dahil magbabata si Kristo. Hindi mangyayari sa iyo ang mga bagay na ito. Sinaway siya ng Panginoon. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat ang pinag-iisip mo ay mga bagay ng tao at hindi bagay ng Diyos. Ayaw ng Diablo na ikaw ay magtiis alang-alang sa Panginoon. Ayaw niya. Ayaw niyang magtiis ka. Ayaw niyang luwalhatiin mo ang Diyos. Ayaw niyang parangalan mo ang Diyos. Ayaw niyang sambahin mo ang Diyos. Ganyan ang Diablo Kontra lagi sa kalooban ng Diyos. Kung magtiis ka alang-alang sa Panginoon, mga minamahal, ayaw niya. Huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa Diyos. Kumbaga, bakit kailangan mong pahirapan ang sarili mo? Umalis ka dyan. Huwag kang sumunod dyan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Magpakasaya ka. Magpakalayaw ka. Gawin mo kung anong ikasasaya mo. Diba? Ganyan ang tao. Kaya nga, nung sabihin ng Panginoon na siya'y papatayin at magbabata ng maraming paghihirap, ay sinabihan siya. Sinabihan siya ni Satanas. Sabi ni Kristo, sabi ni Satanas, huwag mangyari sa iyo ito. Sabi ni Satanas. Sabi ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sapagkat ikaw ay tisod sa akin. Diba? Ang mga pinag-iisip, diba? Ang mga pinag-iisip ng Diablo, sabi ni Kristo, ay bagay ng tao, hindi bagay ng Diyos. Kaya pag bagay ng tao, ano yung bagay ng tao? Kung ano yung magpapasaya sa kalooban ng tao. Hindi sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung magpapaligaya sa puso ng tao. Hindi magpapasaya sa Diyos. Alam niyo po mga minamahal, pwedeng magpapasaya sa Diyos kasi yung meron kang pagbabata alang-alang sa Panginoon. Sasaya ang Panginoon doon Malulugod doon ang Diyos. Amen? At maluluwalhati pa ang Diyos sa buhay mo. Pero kung ayaw mo na isakripisyo ang sarili mo, ayaw mong mahirapan alang-alang sa Diyos,
mga minamahal, hindi kalulugdan ka ng Panginoon. Ang malulugod sa iyo, ang malulugod sa tao ay ang diablo. Kaya nga, mas mainam nga kung tutusin. Yung saya, pagsasaya kung minsan, nagdudulot din niya ng kung minsan ay hindi maganda. Yung pagsasaya ng tao. Kasi hindi na napapansin ng tao na nagpapakasaya na ang tao sa mga bagay ng mundo. Hindi na naisip ng tao na naging masaya siya dahil lang sa mga bagay ng mundo. Pero papaano kung wala yan? Papaano kung wala yan? Masaya ka pa ba? Diba? Pero kung sa Panginoon ang tao nagpapakasaya, kahit wala ka ng mga bagay, masaya ka pa rin. At yan ang kinalulugdan ng Panginoon na meron kang pagbabata, pagtitiis, alang-alang sa Kanya. Kaya nga sabi sa Santiago, sa 4, ganito po ang sabi, talata 4. Ito, ang magandang gawin, mas mabuti pa ito 4 verse 9. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mga pighati at magsihibik at magsitangis. Tingnan nyo, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Tingnan nyo, mga kababayan. Ito yung, kung papipiliin tayo, kung ano yung bagay na makapagdudulot sa atin ng buhay na maging kalugod-lugod sa Diyos, kung mas mabuti pa na sa halip ay magpapakasaya sa ang tao sa mga bagay ng sanglibutan, ay dapat nagmumuni-muni na lang at iiyak sa Panginoon. Palitan yung pagtawa ng paghibik. Alam mo yun po yung taong parang nagsisisi. Pag nagsisisi ang tao ay mas maganda pa yon kaysa yung walang pagsisisi. Sayang-saya, walang inaalala na sa kanyang ginagawa ay parurusahan siya ng Panginoon. Hindi niya iniisip na sa kanyang ginagawa ay dadalhin siya ng Diyos sa kahatulan. Kaysa naman ay nagmumuni-muni ang isang tao kung ano yung mga ginawa niyang mali na dapat ito ay tatalikuran ng tao. Siya ay nalulumbay. Kaysa magpapakasay sa mga bagay na yan, ay dapat malulumbay siya. Diba? Mas gusto ng Diyos yun Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi rito, palitan ninyo. Palitan ninyo ng hibik. Hindi yung parang laging may pistahan, na hindi mo iniisip na pag namatay ka, saan ka dadalhin ng Diyos? Hindi mo iniisip na pagpatay ka na, ay ano ang pwedeng mangyayari sa iyo? Ikaw pa rin ba ay nasa magandang kalagayan pag namatay? Ikaw pa rin ba ay gaya ng walang hirap, walang pagtitiis, gaya ng nabubuhay ka sa mundo na lahat kasayahan ang iyong ginagawa, magsaya ka o binata sa kaarawan ng iyong kabataan. Pasayahin ka ng iyong puso, di ba?
at gawin mong lumakad sa iyong kalooban. Ngunit alalahanin mo, anong sabi? Na dahil sa mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Yun ang delikado na ang tao po ay nagpapakaligaya na lang sa buhay dito sa mundo. Pero pagkatapos ng lahat, ay mas matinding paghihirap ang dadanasin. Kaya mas maganda yung sinabi ni Santiago Sa halip ay magpapakasaya ka dyan sa mga bagay ng sanglibutan, mas mabuti pang tumangis na lang. Ano po, palitan mo ng pagtangis. Yon. Palitan mo ng pagtangis o paghibik ang iyong pagtawa at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mas maganda pa yun, nagmumuni-muni ka. Iniisip mo na, paano na lang pag namatay ka, saan ka mapupunta? Pag namatay ka, saan ka dadalhin ng Diyos? Hindi lahat ng panahon na masusunod ang gusto mo. Ngayon, nabuhay ka pa. Opo, tandaan nyo ito. Ngayong buhay pa tayo, nasusunod ang gusto natin. Ngayong buhay pa tayo, nasusunod ang kalooban natin at maaaring hindi ka mapipigil at hindi ka mahadlangan kahit sinong tao. Kahit ang Diyos, maaaring hindi ka magpapahadlang sa Diyos. Ayaw mong pakialaman ng Diyos, sasabihin na huwag mo kaming pakialaman. Opo, sasabihin mo yan habang nandito ka pa sa mundo. Pero darating ang araw, pag ika'y namatay. Diba? Pag ang tao po'y namatay, ang tanong, magagawa mo pa rin ba ang gusto mo? Pagkatapos ng kamatayan, saan napunta yung mayaman? Pagkamatay, ang nagdala ay saan siya dinala? Dinala doon siya sa Hades ng pagdurusa, ng apoy. Nakakalungkot isipin, dahil buong akala ng tao pag namatay, wala na Brad, hindi ko na alam yun Brad, kung anong mangyayari. May parusa pa ba? Ay wala na akong alam nun, patay na ako Kaya habang nabubuhay pa Brad, magpakasaya na. Gawin mo nang magpakasaya kung ano magpapaligaya sa puso mo. Kasi pag namatay na, wala na. Yun ang akala mo. Yun ang akala ng tao. Pero, pagkatapos ng lahat, mayroon pa palang naghihintay na mas dapat na magiging handa ang tao. Pag namatay ang tao, simula pa lang pala doon pa lang pala magsimula ang totoong mangyayari sa kanya. Dito, mababago mo pa ang buhay mo. Yung pasya mo, kung gagawin mo ang mabuti, gagawin mo ang masama, pwede mo pang baguhin. Pero doon, hindi mo na mababago. Bagay na kung ano yung ginawa mo, pagbabayaran mo. Kaya mga kababayan, lagi nating hinihimok ang tao Huwag mong sabihin na magpapakasaya ka na lang sa buhay mo kung ano yung gusto ng iyong kalooban. Kung ano yung magpapasaya sa iyo, gawin mo na. Hindi po ganun. Kung ano yung bagay na magpapaligaya sa iyo, gawin mo na. Dahil pag namatay ay wala na. Hindi po. Kaya nga ang sabi dito sa aklat ng unang Korinto, sabi sa aklat ng unang Korinto 15:32, kung ako'y makipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Ayon, si Apostol Pablo, bakit kailangan pa niya na makikipagbaka? Anong pakikinabangin ni Apostol Pablo? Bakit niya ginawa ang ito?
Ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, ay magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. O, di ba? Kumbaga, ba't kailangan mo pa yung mga bagay na yan? Ay mamamatay lang din naman tayo. Kinabukasan o maaaring sunod na araw, mamamatay ang tao. Ay di kumain na lang tayo, uminom. Sabi nga ng iba, yung mga mangmang na naghihingalo na, kung ano-anong hinihingi nila. Kasi inisip lang, mamamatay lang rin naman ako. Kainin ko na yung gusto ko. Kung ano yung masarap sa akin, kainin ko na, mamamatay lang rin naman ako. Magsikain na lang, magsinom. Kasi bukas mamamatay na. Ayun. Ang hinihiling niya, kung ano yung gusto niya bago siya mamatay. Pagkain, hindi niya hinanap ang Panginoon. Pero, nagkakamali ang tao sa ganong sitwasyon na sa halip dapat iisipin ng tao. Masasarapan nga siya, pero saglit na lang pagkatapos maghihirap na. Mas maganda, mapuputol mo yung paghihirap na dadanasin mo sa kabilang buhay. Paano mo ito alisin? Paano mo ito mawala? Anong gagawin mo para ang mga bagay na ito ay huwag dumating sa iyo, huwag mangyari sa iyo? Alin? Yung pagdurusang maaaring dadanasin mo, pwede pa itong mapigilan. Pwede pang hindi mangyayari sa iyo na ikaw ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Anong gagawin mo? Hihingi mo ba pagkain? Masarap na pagkain? Hindi po. Magsisi ka. Tumalikod ka sa masamang pamumuhay. Alalahanin mo yung mga nagdaang araw kung paano hindi mo pinansin, hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo sinusunod ang Diyos. Alalahanin mo kung paano mo winawalang kabuluhan ang mga utos ng Diyos at winawalang halaga, hindi mo pinapansin. Alalahanin mo yung mga naging pagkukulang mo at hindi mo kailanman binigyan ng panahon ang Panginoon sa buhay mo. Pwede pa yun eh. Yun na lang ang tanging paraan para hindi mo maranasan yung paghihirap na wala ng katapusan. Dahil yung mamatay ka, kahit maghirap ka dito sa mundo, mamatay ka, tapos na yung paghirap mo dito. Pero pagkatapos noon, may kasunod. Wala nang katapusan yun na paghihirap. Kaya mas pipiliin dapat natin yung paghihirap na sandali kaysa paghihirap na wala nang katapusan. Kung matalino tayong pumili. Kung tayo ay mayroong karunungan. Kaya nga anong sabi? Gayon sa isang taong may pangunawa, ang kanyang libangan ay ang karunungan. Pero ang isang taong mangmang, naging libangan ang paggawa ng masama. So ano ang karunungan? Si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang sagot. Si Kristo ang katugunan at ang kasagutan ng lahat para hindi mo mararanasan yung mga bagay na pwedeng maranasan ng sino mang tao na hindi nila kailanman ginawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nakakalungkot yan kung ang tao ay hindi magising sa katotohanan hanggang mamatay na lang na hindi nila alam ang kalooban ng Panginoon. Sa puntong pong yan mga kababayan, tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil nariyan naman ang salita ng Panginoon. Hindi naman yan inililingid sa atin. Kaya nga naririto ang mga programa, ang pangangaral, ang paghayag ng salita ng Diyos para ang tao po'y hikayatin. Para po ang tao ay babalaan na rin at para na rin po ang tao ay aralan ng salita ng Diyos. Nagbabakasakali tayo na may mga taong maniniwala. Nagbabakasakali tayo, baka sakali mayroong magising. Ano po? Para po sila po ay mailigtas sa kapahamakang hindi nila alam. Hindi po dapat nagpapakasaya na lang sa buhay. Maalalahanin natin na hindi lahat ng kasayahan
na akala ng tao ay nalulugod ang Diyos. Sa Diyos tayo magpakaligaya, sa Kanya tayo dapat sumamba, maglingkod at makinig sa Kanyang mga aral. Pagpalain po kayo at ingatan ng Panginoon. Harinawa sa gabi pong ito'y abutin ng tinig ng Diyos ang inyong mga puso. Pakinig saan mang dako at iligtas ng Panginoon ang maraming tao saan mang dako ngayon. Salamat sa Panginoon sa patuloy na signal na maayos at umaasang pagpalain kayo ng Diyos sa salitang inyong napakinggan. Hanggang dito na lang muli, sa biyaya at kabutihan ng Panginoon, sumainyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. God bless everyone.